So, after 7 months, aalis na ako dito sa bagong bahay o kung tawagin kong Casa Hiraya. Hindi ko inakala na ganun kabilis lilipas yung panahon. Kasi dito ko naranasan yung tawa, yak, mga problema, at syempre yung mga panahong gutom ako. Lahat. Parang isang buong chapter ng buhay ko na dito nagsimula at dito din matatapos. Ang daming first time dito ko naranasan mag-isa kasi nga solo living ako. Dito ako natutong dumiskarte. At una ko ring maramdaman yung bigat at saya ng pagiging independent. Hindi ko na muna i-focus kung saan ako sa mga susunod. Ang importante, ma-share ko dito sa inyo yung journey ko dito as solo living. Yung mga highs and lows and mga lesson na baka makuha nyo rin. Kasi alam ko, kahit iba-iba tayo ng sitwasyon, baka maging totoo rin para sa inyo. Noong unang lipat ko dito, grabe yung excitement, grabe yung naramdaman ko na sa wakas, nakalipat na ako, na mag-isa na ako. Meron kang sariling kwarto, meron kang sariling space, and syempre, yung walang mag-uutos sa'yo, walang makikialam. Ang gaan sa feeling. First few weeks, honeymoon stage talaga. Kahit yung sa simpleng pagluto ko lang ng noodles, sobrang saya na. Yes, OA na sa OA. Kasi, alam mo yun, ikaw yung magdi-decide kung anong oras ka kakain, kung saan ka pupwesto, kung saan ka, alam mo yun, parang hawak mo talaga yung time mo. Yung simpleng umuwi ka ng this oras ng gabi, tapos walang magtatanong sa'yo kung bakit ka late. May freedom ka na ganito, na maluwag yung nagigets yung touch ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin eh. Pero sana magets yung touch ko. Kahit simpleng space lang, kahit maliit lang yung space ko, ramdam ko yung ownership ko dito sa bahay. Yung mga gamit dito, yung lagay ng plato, ako bumili niyan. Yung kama, yan, may nagpadala. Siyempre, yung mga iba pang gamit dito, itong rep, sa akin yan. Kahit sa simpleng bagay lang yung nabili ko dito, like neto nga nung lagay ng plato, sobrang big deal na sa akin kasi pinagpaguran ko yun, nagpagod ako para dyan sa gamit na yan. Pero nung unang beses ko mag-grocery dito sa bahay, sa bagong bahay, doon ako natulala. Ang bilis pala mawala talaga ng pera. Dati kasi hindi naman kami mayaman guys, pero yung buhay namin, alam mo yun, nakaka-survive kami sa araw-araw. Kasi pag ano namin, pagising pa lang sa umaga, meron na nakahandang pagkain. Yes, oo, ganun guys. Hindi man kami mayaman pero nagluluto na yun si mama. Totoo yun guys, nandun pa kami sa bahay ni ate, nun sa may giling na bahay. So, lagi yun, gigising kami, meron kaming pagkain. Dito sa bagong bahay na tinirang ko, lahat planado. Kung may kulang, wala kang ibang sisisihin kundi yung sarili mo. Pero habang tumatagal, doon ko naranasan yung bigat. May mga gabing uuwi ako tapos alam mo yun, diretso tulog na lang kasi sobrang tahimik ng loob ng bahay ko. Electric fan lang yung maririnig. Minsan, iyak na lang yung kasama ko bago matulog. Sa pagkain, grabe rin. May araw ako na toyo lang yung ulam ko. Tapos, grabe, legit yun ah. Shinare ko na yan sa vlog ni Jessica. Legit yun. Shinare ko sa family ko. Kasi may GC kami ng family ko. Tapos doon ako nag-share ng mga ganap ko dito sa bagong bahay. So, sinishare ko doon. Tapos, shinare ko yung ulam kong toyo doon na may mantika. Sabi ko, ito yung ulam ko. Legit yun guys kasi wala na eh. Pecha de Peligro na eh. I mean, Pecha de Peligro medyo meron pa eh. Ayun, that time wala talaga ako. So, ayun, shinare ko yun sa messenger and grabe. Ayun, natouch ako kasi naawa din sila sa akin kasi nga wala na akong budget. So, wala. Kailangan kong makasurvive. So, kumuha ako ng toyo, tapos ng mantika, tas kanin. Pero, at the end, hindi ko rin siya naubos guys. Kasi, iba kasi yung nilalagay namin mantika noon eh. Yung mantika kasi yung nilalagay namin kapag toyo yung ulam namin. Mantika ng baboy. Kaso dito yung nilagay ko, mantika ng vegetable oil. Tapos may mga araw din na itutulog ko na lang yung gutom ko kasi wala talaga akong budget. So, wala akong no choice kundi mag-cellphone minsan, madalas. Tapos, ayun, makakatulog na ako. Yung hindi ko papansinin yung gutom ko. May 3 araw pa akong walang kain yon. Kumbaga, parang nakasurvive lang ako sa mga biscuit-biscuit. 3 araw ata yun or 5 araw. And nakakatuwa lang isipin kasi
grabe yung hirap ko doon. Hirap na hirap ako that time. Yes, hindi ko na siya sinishare sa inyo kasi ayaw ko mag-spread sa inyo kung ano yung buhay ko talaga off-cam. But alam niyo yun, I share the good vibes as much as possible kasi nga ayoko mahaluan ng negative yung video ko. And kung makapansin niyo naman, di ba, hindi ako nag-share ng mga negative dito sa YouTube ko. And minsan nakakapag-share ako pero hindi sobrang dalas kasi more on challenge. Gusto ko talaga quality yung ilalabas ko para sa inyo. And ayun, share ko lang pala, ihabol ko yung share ko ng mantika na ulam with toyo sa family ko. Sabi ko, ito lang ulam ko. Bukas meron yan, blessing. Sabi ko. Kasi naniniwala ko hindi naman ako pinapabayaan ni Lord. Kasi nga, God will always provide, guys. Inulit-ulit ito sa vlog kasi alam mo yun, ramdam ko yung presence sa akin ni God na hindi ako nag-iisa, na kapag wala ako, may dumadating kaagad. And alam ng family ko yun, kaya sabi ko talaga, God will always provide. Tignan nyo bukas, meron na yan. And ayun, pagkasabi ko na ng ganon, may nagpadala na kagad sa akin. And ayun, gusto kong magpasalamat kay Miss V kasi alam mo yun, walang-wala ako that time. Tapos may blessing na dumating. So, niluto ko kaagad. Ayun yung video na dinakdakan, guys. Kung mapapanood nyo yung first episode ko ng walang alam pero gutom. So ayun, pagkapadala sa akin, nag-isip na kagad ako kung anong pwede kong gawin. And nag-isip kagad ako ng content kasi wala na rin akong content that time. So nag-isip talaga ako. And ayun, dahil nga gutom ako tapos hindi ko pa nakakain yung mga cravings ko. Napaisip ako, sabi ko, nagluluto naman ako noon. So what if magluto segment naman din ako ulit ngayon? So ayun, nakapagbuo ako ng segment na walang alam pero gutom. So dun sa episode na yun is magluluto ako ng hindi ko alam. Kasi nga, pag gutom, nakakapag-experiment tayo eh. And ayan, gusto ko lang rin magpasalamat kay Kuya Dean kasi si Kuya Dean talaga, yan, yung una talaga siya talaga nagbigay ng aircon, guys. And thank you sa iyo, Kuya Dean. At syempre, hindi lang aircon yung binigay niya sa akin, kundi yung, alam mo yun, yung tutulungan niya ako about my content. So thank you dahil alam niyo yun, sila yung naging instrumento ni Lord para maka-help sa akin. Di ba? Hindi, pero totoo naging instrumento sila that time kasi yun that time na hirap ako. Kaya hindi ko makakalimutan yung tulong na yon. Actually, hindi naman ako nakakalimut sa mga tulong, guys. At lagi ko pa rin naalala yung mga taong tumulong sa akin simula noon hanggang ngayon. So ayun, gusto ko lang magpasalamat kay Kuya Dean and syempre kay Miss V dahil sa laking tulong nyo that time and sa mga sumunod pa at sa mga susunod pa. Eme lang. Hindi, nahihiya din ako, guys. Nahihiya din ako. Ako na yung nag-aano sa kanila na nahihiya ako na hindi ko matatanggap. But alam mo yon, sobrang bait nila at sila na yung nag-insist, nagpapadala sila, guys. So nagtatanong sila kung ano yung kulang ko, kung ano yung kailangan ko. And sabi ko, nakakahiya na. And hindi ako sanay sa ganito. Alam nila yan, guys. So sila na yung talaga yung nag-i-insist. And grabe, sobrang laking blessing nila. Kaya kung napapanood nyo to, Kuya Dean and Miss V, more blessings to come. And God bless po sa inyo kung nasa kayo ngayon. At lagi po kayo mag-iingat. Simpleng bigay ng mga ganung bagay, yung simpleng kamusta lang para sa akin, ayun yung mga bagay na hindi ko makakalimutan kasi sobrang big deal sa akin yun, yung kakamustahin ka, di ba? Ang gaan sa feeling. At syempre, hindi rin mawawala yung family ko. Yes! Kapag namimiss ko sila, guys, pinapapunta ko sila dito sa bahay. And ilang beses na siya nangyari, siguro 2 times, 3 times. And kung hindi naman sila yung makapunta dito sa bahay, ako yung pupunta sa kanila para lang makasama ko sila. Kasi kahit saglit lang, sobrang gaan sa akin, sa sarili ko na makasama pa rin yung family ko. And alam mo yun, sobrang miss na miss mo, tapos magkikita kayo, di ba? Parang, hello? Hindi kasi ako yung funny sa family, guys. So, wala. Nahiyak ako. Hindi, usapang family, guys, sobrang ano lang ako, sobrang lambot ko lang kasi
Sobrang blessing ko, Lord. Thank you. Kasi, yung pamilya ko, yung hindi ako iniwan. Kahit anong mangyari, yung family ko yung laging nandyan. Sobrang lambot ng puso ko, guys, pagdating sa family ko or family ng iba. Kasi, sobrang blessing ko sa family ko. Kasi, yun nga, uulitin ko na hindi nila ako iniwan. Pero, alam mo yun, tinutulungan pa nila ako. Minsan nagagalit ako sa kanila pero andyan pa rin sila. Sobrang blessing ko lang. Tapos, lalo sa mga kapatid ko, kay mama talaga. Si mama, tatawagan ko yun tuwing gabi kapag namimiss ko or kakamustahin ko. Sobrang close kami ni mama, guys, and nakikita niyo naman sa mga video. So, i-share ko lang na nag-I love you yung isa't isa. Mama, yes, simpleng ano lang yung salita pero sobrang laking impact. Yung iba nahihiya, pero guys, okay, nahihiya may salita ng ganun sa magulang nyo. Sa family ko, sa mga kapatid ko naman, thankful ako sa sister ko kasi tinutulungan niya ako spiritually. And siya yung nagsasama sa akin sa church, guys. So, ngayon, sunod-sunod yung church ko every Sunday. And CCF, guys. So, thank you ako sa kapatid ko, pati sa bayo ko dahil sila nag-guide sa akin spiritually. And sa kapatid ko naman, siya yung maasahan ko about financial. Kaya ti Jasmine, ayan, si Kulot. Kasi kapag walang-wala ako, siya hihingi ako ng kaunting budget para lang, alam mo yun, may panggastos lang ako. Kaya yun, nakarang vlog namin, nung kumain kami sa Jollibee, sobrang tuwa ko kasi first time ko lang ulit silang matreat. First time lang ulit namin makapag-banding. And nakikita ko yung saya nila. And sabi ko talaga, habang kumakain ako, sabi ko, hindi talaga ito yung last. Dadating din yun talaga yung time na makakaranas sila ng mga nararanasan ko. Sobrang naging madrama to, guys. Kasi basta guys, sobrang lambat ng puso ko pagdating ko sa pamilya kasi mahal na mahal ko yung pamilya ko, guys. And lalo na si mama, yan lagi kong iniisip, guys, si mama. Lahat ng kapatid ko, kung gaano ko sila kamahal. And yes, nag-aaway kami, minsan may tampuan, pero in the end, kami pa rin yung nagtutulungan. Kami pa rin yung, alam mo yun, kasama sa saya, sa mga problema. Kaya kapag meron din ako, nagbibigay din talaga ako sa mga kapatid ko, hindi ako nagdadamot. Lalo sa mama ko, kapag meron ako, hindi ako nagdadamot. Kasi kaya ganun lang rin yung nangyari, kaya ganito yung pagmamahal ko sa pamilya ko kasi ewan ko, sila na lang yung meron ako. Ayun yung nagpapalakas sa akin. Kahit solo living ako, guys, hindi ko naiisip na mag-isa lang ako kasi meron akong sila na malalapitan na andyan palagi. Sa lahat ng hirap, ang dami ko ring natutunan. Una, mas nakilala ko yung sarili ko. At ayun, pag mag-isa ka, wala kang ibang aasahan kundi yung sarili mo lang. Kung tatamarin ka, ikaw din yung malulugi. Kaya dun ko nakita yung limit ko at lakas ko. Pangalawa, budgeting. Yes, yung budgeting pangalawa yan, guys. Dito ko lang natutunan na kapag wala kang plano, ubus agad. Ngayon natututo na ako kapag bibili ako sa grocery. Ngayon natututo na ako maglista. Mas inuuna ko talaga yung mga kailangan kaysa sa gusto. Pangatlo, maliit na bagay pero malaking achievement. Yung parang makaluto ka lang ng masarap na ulam, like yun nga yung niluluto ko, dinakdakan, or itlog. Sama na natin itlog, or yung toyo, pati yung mantika na may kanin, buwan, na may natira sa'yo. Sobrang victory din nun. Diba kasi, lahat na pupunta na sa mga bills, and grabe yung gaan kapag may nakikita ka natitira. At ang pinaka-importante, natutunan ko sa sarili ko na hindi naman pala dapat katakutan
ang mag-isa. Oo, mahirap, pero habang tumatagal kasi, mas nare-realize mo na kaya mo pala. At ayun yung pinaka-proud ko sa sarili ko dahil, alam mo yun, tumayo ako sa sarili kong paa. Kung babalikan ko yung 7 months ago, ang dami kong takot. Ang dami kong katanungan tuwing gabi sa sarili ko. Pero ngayon, mas matatag. Mas matatag na ako. Gusto ko man sabihin sa inyo na iba-iba man tayo ng sitwasyon. May mga struggles din kayo dala ng pagiging independent or kahit hindi ka independent. Boarding house man yan, dorm, or simpleng malayo ka lang sa pamilya mo. Pare-pareho tayo na pinipilit kayanin araw-araw. Ang masasabi ko lang, huwag ka matakot. Huwag ka matakot magsimula. Mahirap sa simula, pero doon mo matututunan ang tunay na lakas at yung kahinaan mo. So, inulit ko, ginawa ko lang naman kasi ito talagang pagsasolo living guys para makapag-explore. And syempre, alam mo yun, nagkakaroon na tayo, nadadagdagan na yung edad natin. Hindi man po ako ganun katanda. Sabihin nyo man na ang bata ko pa para may stress. Pero iba yung dala ko. Yes po, kasi maaga rin ako namulat. So, ayun, iba yung bigat. So, ayun, officially, tapos na yung chapter ko dito sa bagong bahay o Casa Hiraya. Hindi lang siya naging basta bahay ko. Naging parte kasi siya ng buhay ko eh. Naging parte siya ng pagkatao ko. Dito ko naranasan yung hirap, yung pag-iisa, yung gutom. Pero dito ko rin naranasan yung growth and strength ko na hindi ko akalain na nasa akin pala, na kaya ko pala. Goodbye, bagong bahay o Casa Hiraya. Salamat sa lahat ng binigay mong aral at memories. At hello, bagong chapter. Hindi ko man sabihin kung ano yon. Ang mahalaga, dala ko lahat ng natutunan ko dito.